ng mga nagbabagang sports balita. NBA stars Danny Green at Kenneth Farid sinimulan na ang aktibidades ng kanilang 4-day visit sa bansa. Rookie guard Scotty Thompson hindi pa makakasama ng Barangay Ginebra San Miguel sa team practice. Multi-titled powerlifter Adeline Dumapong pamumunuan ang kampanya ng Team Philippines sa Singapore ASEAN Para Games. Emilio Aguinaldo College Generals nangako ang lahat sa do-or-die match kontra De La Salle Green Archers sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Injured Cleveland Cavaliers star point guard Kyrie Irving posibleng ma-sideline pa ng hanggang 5 buwan. Jamaican superstar Usain Bolt na panatili ang titulo ng men's 200 meters sa World Athletics Championship sa Beijing, China. Colombian rider Esteban Chavez nabawi ang overall leadership ng Spanish Vuelta cycling race. At lucky loser entry Lesia Churenko pasok na sa semifinal ng Connecticut Tennis Open. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, sa basketball, sinimulan na ni na NBA stars Danny Green at Kenneth Farid. Hindi po sila magsusuntukan ang mga aktibidades ng kanilang 4-day visit sa bansa. Matapos na humarap sa mga media man at fans kahapon, pinagbidahan naman ni Green at Farid ang NBA 3X event na nagsimula kanina sa Pasay City. Nagkakalat ako. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Haji Kaaminyo. Pasok, Haji. Humarap sa mga media men at fans sina San Antonio Spurs shooting guard Danny Green at Denver Nuggets forward Kenneth Farid sa unang araw ng kanilang pagbisita sa bansa kahapon. Pagbibidahan ng dalawang star dribblers ang NBA 3X event sa Pasay City, saan itatampok ang 3x3 basketball competition, slam dunk contest, skills challenge at 3-point shootout. At dahil kapwa first time nila sa Pilipinas, hindi na iwasang itanong kina Green at Farid kung ano ang gusto nilang gawin sa bansa, bukod sa pakikisalamuha sa mga fans. For sure, I'm excited. I'm looking forward to meeting everybody, all the fans, and seeing how crazy they are about basketball. Because people tell me about it all the time, but to see it firsthand, I think is going to be an experience for me. Excited about trying the new food and seeing the different places and sightseeing a little bit, and enjoying the islands. No, I am looking forward to eating the food. Shopping, no, not at all. I don't want to spend money. Huh? Are you excited to meet all the Filipino fans? I'm very excited to meet the fans. They pay my bills basically, so I'm very excited to meet them. Samantala, kapwa optimistiko naman si Green sa tsansa ng kani-kanilang kupunan sa papasok na season ng National Basketball Association o NBA. I think we have the pieces. I think we have the roster to do it if we stay healthy and the chemistry goes well. We look good on paper right now, but if we stay healthy and of course Pop does what he does, I think we have a good chance. Yeah, I'm excited. He's been at it. I watched film on him. He's very energetic and very animated. I like that in my coach because it shows me that you care. If you care, then I can give you my all. If you don't care, then you're not going to get anything from me. And for me, that's how I am. I'm a person who reads off people's energy and emotions. Kasama ang Golden State Warriors dancers at ang mascot ng Philadelphia 76ers na si Franklin, sina Green at Farid ay mananatili sa bansa hanggang sa linggo. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa Maaaring abutin pa ng halos 1 buwan bago makasama ng Barangay Ginebra San Miguel sa team practice si rookie Scotty Thompson. Ito'y matapos sa hugutin nila bilang 5th overall pick sa nakalipas sa PBA draft ang 6'1" combo guard. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918.
Aminado si Barangay Ginebra San Miguel head coach Tim Cone na naiintriga siya kay rookie pick Scotty Thompson. Ayon kay Cone, naalala niya noong panahon na hinugot niya si iconic point guard Johnny Abarrientos bilang third overall pick sa PBA draft, kung saan umaapaw ang quality big men. Pero hindi itinanggi ng 57-year-old American mentor na kinonsidera rin niya si slotman Norbert Torres bago niya tinapik si Thompson bilang 5th overall draft pick. Pero what happened was when they took Missy, suddenly, and then Morocco took Newsom. Now we had to take a choice between Thompson and Torres, and that it was a really difficult decision. So, but we were okay with either one. And normally, it's like I said, I would normally take a big man over a small man, but we just felt there was something special about Thompson that we couldn't pass. Samantala, ibinalita naman ni Cone na maaaring abutin pa ng isang buwan bago nila makasama sa team practice si Thompson. Ito'y dahil may obligasyon pa ang 6'1" dribbler sa perpetual health alta sa NCAA. Sayang, we won't be able to see him for the next month because he's still with the NC, and we're not going to have him here in practice, getting better and growing with the team. But we're not looking at him to help us out right away. We feel to be a star down the road, and so we're going to be patient with him and wait for him to finish his NC and then bring him in and see what he can do for us. But we're really, really excited about Scotty and what he can do. Ang 44th season ng PBA ay opisyal na bubuksan sa Oktubre at 18. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, nangako naman si high-flying swingman Chris Ellis na gagawin ang lahat para magampanan niya ang anumang role na ibibigay sa kanya ni two-time Grand Slam champion coach Tim Cone. Narito ang report ni John Mogol ng Sports Radio 918. Kumpiyansa si Barangay Ginebra San Miguel swingman Chris Ellis na makakabisan niya ang pamosong triangle offense ni multi-titled coach Tim Cone. Ito'y dahil nag-aralan ang mga dating game tapes ng Chicago Bulls at Los Angeles Lakers na kapwa na mayagpag sa NBA noong ginabayan sila ni famed chief mentor Phil Jackson na sinasabing arkitekto naman ng triangle system. I've always envisioned myself at that Jordan Kobe position, you know what I mean? But I'm fine, I'll be Jordan Kobe on offense, and then I'll be Scottie Pippen on defense, man. But I just want to be out there and just do whatever I can to help the team out. So, we got a lot of really good players and a lot of guys that can fill all the positions, and it's just going to be an exciting year, exciting times for Ginebra basketball. Naniniwala rin si Ellis na may sapat silang materyales para maging matagumpay ang coaching tenure ni Cone sa Ginebra. And he actually, when I heard about that, I sent my teammates videos on the triangle because it's just exciting to be able to recreate, an offense like the Lakers, and then we got pieces like that too that fit those players. You know what I mean? From Big Shot Bob to Shaq, Kobe. We got all the players, so it's really exciting that we're all here. Sa ngayon ay 10 mainstays na lamang ang nalalabi sa team practice ng Ginebra matapos na pakawalan ng koponan sina guards Eman Monfort, Josh Urbistondo at Jens Nutel. Para sa PTV Sports, John Mogol, Sports Radio 918. Lipat tayo sa boxing. Mainit na sinimula ng Philippine boxing team ang kampanya sa Asian Men's Boxing Championship sa Bangkok, Thailand. Kahapon ay nagrehistro ng lopsided win si bantamweight Mario Fernandez sa first round ng preliminaries. Katapat si Iranian champion Reza Borzobori. Nakipagsabayan ng husto si Fernandez sa laban tungo sa pag-ali ng unanimous victory. Sa second round, pinulbos ng husto ni Fernandez ang Iranian opponent. Bukod kay Fernandez, nakatakda ring sumuntok sa Asian Slugfest sina welterweight Yumir Felix Marshall, flyweight Rogen Laden, light flyweight Ian Clark Bautista at lightweight Charlie Suarez. Ang Thailand meet ay isang qualifying event para sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar sa buwan ng Oktubre. Sa football, tila nakakaramdam ng pressure ang Philippine Ascals sa nalapit na laban kontra powerhouse Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers.
Ito'y dahil bukod sa kagustuhan nilang mag-qualify sa quadrennial meet, ay nais rin ni Team Manager Dan Palami na may angat pang lalo ang popularidad ng football sa bansa. Ayon kay Palami, isa sa mga pangarap niya ay ang mapag-alam ng gusto ang passion sa football ng mga Filipino fans, tulad ng pagkahumaling sa sport ng mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Inamin din ni Palami na gusto niya makapag-produce ng mga homegrown talents na magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na maglaro ng football. May record ng 2 wins and 0 losses. Kinakailangan malampasan ng Philippine Ascals ang hamong isasalubong ng Uzbekistan sa Philippine Stadium sa Setyembre 8 upang magkaroon sila ng tsansa na makapasok sa third round ng FIFA World Cup Asian Qualifiers. Sa volleyball, tiyak na mapupuno ng aksyon ang showdown ng Emilio Aguinaldo College Generals at De La Salle Green Archers sa Collegiate Conference ng Spikers Turf sa darating na Miyerkules. Ito'y dahil nakataya sa sagupaan ng dalawang kupunan ang pwesto sa semifinal round. May report si Ms. Ariel Manrade. Puspusan ng pag-iensayo ng Emilio Aguinaldo College Generals para sa kanilang asam na mapanatiling buhay ang kanilang kampanya sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Sariwa mula sa pag-ani ng straight sets victory kontra UP Fighting Maroons noong Lunes. Makakatapat ang EAC ang De La Salle Green Archers para sa pwesto sa Final Four. Sa panayam ng PTV Sports, nangako si star spiker Howard Mojica na gagawin ang lahat para mapalawig ang kampanya ng Generals sa Spikers Turf. Sa kining mahigi para mapagandaan yung magiging laban sa Wednesday. More on defense kasi may atake na rin naman kami. Saka malalaki ang Tagalasal Crucial game nga yun. Expect niya na lang na basta lalaban kami para sa Final Four. Hindi man sa championship, basta nasa akas kami. Pag hindi kami nanalo, edi bye-bye Spikers. At bagamat mahirap niyang naitalang conference high 41 points sa laban kontra Ateneo Blue Eagles. Tiniyak naman ni Mojica na double figures ang iaambag niya para sa Generals sa matchup kontra Green Archers. Last NCAA ko, siguro after 2 years ulit nagawa yun, yung 41 points. Pero wala, hanggang 41 pa rin yung record. Basta 20 plus, gano'n. Parang miss-hit pa yun. Kapwa may record na 3 wins against 3 losses. Ang do-or-die match ng EAC at De La Salle ay itinakda sa darating na Miyerkules sa San Juan Arena. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan. Multi-title powerlifter Adeline Dumapong, pamumunuan ang kampanya ng Team Philippines sa Singapore ASEAN Para Games. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Tanggap ni Rain or Shine Elasto Painters defender Ryan Aranya ang desisyon ng kanyang teammate na si guard T.Y. Tang na magretiro para sa kanyang pamilya. May report si Haji Caaminio. Magkahalong lungkot at panghihinayang ang nadarama ni Rain or Shine Elasto Painter shooting guard Ryan Aranya sa biglaang pagre-retiro ng kanyang teammate na si playmaker T.Y. Tang. Ayon kay Aranya, malaking kawalan para sa Rain or Shine si Tang, pero tanggap naman umano niya ang desisyon ng 5'7" dribbler na magsampay ng PBA jersey para sa kanyang pamilya. Kasi si T.Y. mabilis Saka magaling mag-isip si T.Y. Galing bumasa ng sitwasyon So yun lang. Siguro sana mapunan lang din ni Maverick kung ano yung naiwan ni T.Y. na position. Pero yun lang siguro, baka wag naman sana bumagal. Pero yung feeling ko, yun yung ano yung T.Y. talaga. So, hindi naman natin pwede i-question kung bakit nag-retire si T.Y. kasi ano yun family matter yun. At kung may isang bagay na hindi malilimutan si Aranya, ito ay ang pagbibigay ng payo sa kanya ni Tang sa tuwing may pinagdaraanan siyang problema. Mamimiss ko siguro kay T.Y. Pag may problem ako, yan, isa sa teammate ko kasi yan sa, teammate ko yan sa practice So, yun yung mga mamimiss sa kanya pag may problem, bigyan kanya ng mga advice, sa pati kahit hindi lang sa paglalaro ng basketball, kundi sa buhay din. Ginugol ni Tang ang kanyang 7-year career sa piling ng Rain or Shine matapos na mahugot siya ng koponan bilang 12 overall pick noong
PBA Rookie Draft. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa martial arts, handang ipaglaban ni multi-titled karateka OJ de los Santos ang bandila ng Pilipinas sa paparating na Asian Karate Do Championships sa Japan. Ito'y kahit pa siya lamang ang nag-iisang representative ng bansa sa 5-day meet. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Isang malaking hamon para kay veteran internationalist OJ de los Santos ang maging lone representative ng Pilipinas sa Asian Karate Do Championships sa Japan sa susunod na linggo. Ito'y matapos na madiskaril ang dapat sanay partisipasyon ng kanyang teammate na si May Soriano sa 5-day event dahil sa kawalan ng flight visa. Ayon kay de los Santos, bagamat batid niya na mabigat ang laban, umaasa pa rin siya ng respect sa Japan showpiece. I know that this is going to be a tougher tournament because this is the Asian Karate Championships, but my goal in this tournament is to win. But right now I'm not thinking about the final match or any of the later matches. I'm thinking about taking it one step at a time. Mga Japanese fighters ang nakikita ni De Los Santos na magbibigay sa kanya ng matinding hamon sa Asian Championships. I do know that Japan dominates in kata, but anything can happen. You can't really say that Japan would be guaranteed to win because they are strong or they're the host country, because anything can happen. Ang mga aksyon sa Asian Karate Do Championships ay opisyal na magsisimula sa Setyembre 3 at sa Setyembre 7. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang tiwala naman ng Singapore ASEAN Para Games bound Team Philippines na makikita nila ang 6th place finish overall sa Myanmar meet noong isang taon. Nagbabalik si Arian Malyari. Pamumunuan ni multi-titled powerlifter Adeline Dumapong Ancheta ang kampanya ng 67-man Philippine delegation sa 8th ASEAN Para Games sa Singapore sa huling bahagi ng taon. Katapat ang mga bigating karibal mula sa 10 mga bansa sa Timog Silangang Asya. 9 na sporting disciplines ang lalahukan ng mga national para-athletes sa biennial meet. Kabilang narito ang mga centerpiece events na athletics at swimming. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si PhilSpada Executive Director Dennis na makakalikom ng sapat na puntos ang mga national para-athletes sa Singapore event, na isang qualifier naman para sa 2016 Rio Paralympic Games. With this edition ng ASEAN Para Games sa Singapore, may certain sports na sanctioned by the IPC, which is qualifying for the Rio Paralympic Games. So, nandiyan yung swimming, powerlifting, and hopefully sailing. Naniniwala rin si Esta na mahihigitan ng Team Philippines ang 6th place finish overall sa nakalipas sa edisyon ng Para Games sa Myanmar noong isang taon, kung saan kumolekta sila ng 24 golds, 24 silvers at 28 bronze medals. Ayaw namin mag-ganang kasi mahirap ma-pressure yung mga atleta natin, pero sila mismo ang nagsasabi na gagawin nila ang lahat para mapatunayan yung sarili nila na makipag-compete. Yun, target namin malagpasan natin yung goal natin ng nakaraan. Ang 2015 Singapore Para Games ay opisyal na bubuksan sa Disyembre 3 at magwawakas sa Disyembre 9. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, tiniyak ni 3-division world champion Sugar Shane Mosley na pagbabayaran ni Nicaraguan rival Ricardo Mayorga ang ginawang pambabasto sa kanyang girlfriend sa final press conference ng kanilang rematch. May report si Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Muling nagkainitan sina former world champion Shane Mosley at Ricardo Mayorga ilang araw bago ang kanilang rematch. Sa final press conference ng kanilang 12-round encounter, naghahanda ang dalawa para sa kanilang face-off nang biglang Mayorga sa puwet ang girlfriend ni Mosley na si Teresa Pisani. Dahil dito, agad na sinunggaban ni Mosley sa lieg si Mayorga, pero naawat rin agad ang dalawang boxers.
questions? I'm surprised. I can't believe they would do something. That's stupid. You know, we're going to get in there, we're going to fight, we're going to do a thing. I understand why he'll go in there, why he'll go and do this type of stuff. This is crazy. Tiniyak rin ni Mosley na pagbabayaran ni Mayorga sa loob ng ring ang ginawang pambabasto sa kanyang girlfriend. I mean, this is the fight that you know, that was there for me, the opportunity to get back into the fight game. And he's the only one that will, he was one of the only ones that would stand up and fight and would take the fight. Now, you know, now he's getting killed. Maghaharap sina Mosley at Mayorga sa forum sa Inglewood, California sa Linggo. Para sa PT Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Injured Cleveland Cavaliers star point guard Kyrie Irving. Posibleng ma-sideline pa ng hanggang 5 buwan. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Oras na. Oras na. Oras na. Oras na. Oras na ang pag-usapan natin ang mga programa at benepisyo ng halos 2 milyong miyembro at pensyonado ng GSIS. Ako si Marge Horillo. Ako naman si Bo Sanchez at ito ang GSIS Members Hour. Tuwing Biyernes, alas 8 ng gabi. Sa PTV, Telebisyon ng Bayan. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Posibleng ma-sideline pa ng hanggang 5 buwan si injured Cleveland Cavaliers star point guard Kyrie Irving. Ito'y dahil hindi pa siya nakaka-recover ng gusto mula sa broken left kneecap na naoperahan noong nakaraang Hunyo. Sa katunayan, 3 hanggang 4 na buwan lamang ang binigay ng recovery period sa knee injury ni Irving. Pero dahil ayaw sa pangkalusugan ng 6'3" dribbler ay mas minabuti nila na huwag madali ng kanyang pagbabalik aksyon. Dahil dito, hindi makakasama ng Cavaliers si Irving sa matchup kontra Chicago Bulls sa season opener sa Oktubre 27. Uli naglaro si Irving sa Game 1 na nakalipas sa NBA Finals kung saan yumukod ang Cavaliers sa eventual champion Golden State Warriors 4-2. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Napanatili ni Jamaican superstar Usain Bolt ang titulo ng men's 200 meters sa World Athletics Championship sa Beijing, China. Ito'y matapos na pausukin niya ang track oval ng Bird's Nest kagabi. Iniwan ni Bolt sa kalagitnaan ng karera at naorasan siya ng 19.55 seconds sa finals. Tumapos na runner-up si Justin Gatlin ng Amerika habang si Anaso Jobodwana ng South Africa naman ang kumompleto sa podium. Ito ang pang-10 world title para kay Bolt. Sa multi-stage cycling, nabawi ni Colombian rider Esteban Chavez ang overall leadership ng Spanish Vuelta cycling race. Ito'y matapos na pagharian niya ang 200-kilometer stage number 6 kagabi sa clocking na 4 hours, 46 minutes, and 16 seconds. Umatake si Chavez sa huling 2 kilometro ng karera at naungusan niya sa isang sprint finish sina Dan Martin ng Ireland at Tom Dumoulin ng the Netherlands. Sa ngayon ay hawak ni Chavez ang 10 seconds na bentahe overall laban kay Dumoulin. Papasok sa huling 15 stages Bike Fest.
Sa men's tennis, buhay pa ang title bid ni 15th rank Kevin Anderson sa Winston-Salem Open sa North Carolina. Kanina ay pinatalsik ng second-seeded South African netter ang nakaduelong si 8th seed Borna Koric ng Croatia tungo sa pag-abante sa semifinal ng hardcourt tournament. 2 beses na naka-break si Anderson sa opening set bago niya dinumina ang tiebreaker ng sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Anderson ay ang magwawagi sa matchup ni na 6th seed Thomas Bellucci ng Brazil at unseeded Malik Jasiri ng Tunisia. Sa women's tennis, pasok na si lucky loser entry Lisha Churenko ng Ukraine sa semifinal ng Connecticut Open. Ito'y matapos na ma-upset niya si 5th seed Karolina Pliskova ng Czech Republic 6-2 at 6-2 kanina. Beses na naka-break sa laban si Churenko upang maikasa ang pakikipagsagupa sa isa pang Czech rival na si 4th seeded Lucia Zaparova sa Final Four. Target ni Churenko na makasungkit ng ikalawang career WTA singles title. At sa golf, napasama sa ibabaw ng leaderboard ng Barclays Championship sa Edison, New Jersey, si two-time US Masters champion Bubba Watson. Ito'y matapos na humataw siya ng 7 birdies sa opening round kanina upang mapantayan niya ang score na 5-under-65 ni na Camilo Villegas, Spencer Levin at Tony Finau. Ang 4 na parbusters ay lumamang ng 1 shot labang sa 6 na mga karibal, kabilang narito sina Danny Lee at Paul Casey. $8.2 million ang total pot money na nakataya sa Barclays Championship na una sa 4 na events ng FedEx Cup Playoffs. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Ang panayam kay San Antonio Spurs sharpshooter Danny Green sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. At mukhang happy-happy ka. Galing sa Sakto lang. interview kay Danny Green. Ay, oo. Speaking of Danny Green, ako maya-maya lang ating sports chat segment. Mamaya po yan, abangan po ninyo yung naging one-on-one interview ko kay San Antonio Spurs shooting guard Danny Green. Hindi naman nalalata sa outfit niya yan. Hindi nga. Samantala, syempre, ang favorite segment. Ito na po, ang favorite segment po ninyo lahat, ang ating question of the day. Meg? Alright. Ngayong hindi pa siya nakasama ng Barangay Ginebra San Miguel sa team practice, makakabisa kaya ni rookie guard Scotty Thompson ang triangle system ni head coach Tim Cone? At facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan, at para naman po sa mga gustong tumawag sa atin kung kayo po ay hindi masyadong mahiyain at gusto po ninyo marinig ang inyong mga boses, tawag na po sa ating hotline 0916-391-5222. 0916-391-5222. So tawag lang po, hindi po kami tumatanggap ng text at maghahang yung ating phone. Alright, so simulan na natin. Okay, basa na From tayo. Alvin Kenneth Nunez, sabi niya, of course, no doubt about it. No doubt. Alright. From Anthony Bolima, sabi niya, magaling na coach si Tim Cone. Kaya niya ilabas ang galing ng isang player at si Thompson naman ay mahusay na player kaya matututunan niya agad ang triangle sa madaling panahon. Ask ko lang po, totoo po ba na nasa trading block si Ping Reyes? Ang Bolima family sa wife kong si Teresa at sa kids namin na sina JM at Lindsay. More power po, PTV Sports. Bali-balita. May rumor. Rumors. Pero ibabalik ko siguro yung tanong sa nagtanong sa atin. Sa tingin niyo ba? Kung ikaw ba, Star Hotshots management o coaching staff ka man o management, sige, yung top officials, ititrade ang ba? isang Mark Pingris na naging kasama sa piece ng puzzle para mag-Grand Slam ang Star Hotshots, ipamimigay mo ba? Oo. Unless yung player na mismong may gusto. Na, kumbaga, unless siya na yung mismong nagsabi na i-trade nyo na ako. Siya yung nag-demand ng trade. Pero kung hindi naman, bakit mo naman ibibigay, di ba? May mga rumors, pero abang-abang na lang tayo ng mga... May mga rumors nga na after na pagsali niya sa Gilas. Sa Gilas. So, tinatin. Biglang nasa trading block.
Di umano. Oo, sige. Ay, from Dennis Perez, sabi niya, good PM sa napakagandang si Miss Meg. Ay, maraming salamat. At poging Dennis Haji, Salamat siguro baka nga si Thompson yan, pag nag-practice na siya. Pagkatapos ng NCAA, umpisa ng PBA, kaya mahirap para sa kanya. Pero sana naman makahabol siya para makapag-deliver siya ng maganda. Good luck na lang kay Scotty Thompson. PTV Sports, #1 kayo sa akin araw-araw. Maraming salamat po. Saka araw-araw siyang nanonood. God bless. Pakibati po Paris family dito sa Macabebe, Pampanga. Uy, sa Macabebe, Pampanga. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi po. Dalawang basa pa bago tayo tumanggap siguro ng caller. Si Joshua Dizon Lapitan. Oo, kasi sabi nga ni Scotty, kadalasan ang play nila sa perpetual triangle din. Kaya tingin ko kayang-kaya niya yan. Isa pa. From Villanueva, Austria, medyo sa umpisa, baka mga papa syempre. Pressure kasi, rookie pa lang, may giggle factor pa siya. At saka maiintindihan naman kaagad ni Coach Tim Cone. Yan. Hello mga idols, tanong ko lang po, kailan po ba pipirma ng kontrata ang mga rookies ng Stars? Star Hotshots ba yung sinasabi niya? Sige, alamin natin yan. Hindi Text ko pa alam to. Pero yung ibang teams like Rain or Shine, pinapirma na nila. Papirma na ng ibang mga rookies. Ito, tanggap tayo ng caller, Meg. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening, Meg. Yes, hi. Ay, magandang gabi po. Ang pangalan, boss? Sino po sila? Francis po. Francis? Francis? Hello. Francis ba? Francis ang pangalan? Choppy, medyo choppy. Medyo choppy ka, brother. Galaw konti, hanap ka ng magandang signal. Hello? Hello, Francis po. Francis! Ng San Mateo Rizal. Ng San Mateo Rizal. Idol, kumusta ka? Balita. Ito, sir. Pumunta na ako, boss. Practice ako sa lab. Oh, medyo choppy ka, brother. Francis, may sagot ka sa question of the day, Francis? Tingin ko, sir, makakabisan niya naman. Makakabisan niya naman. Pero kailangan din nasa fight eh. Kasi kami talaga kanina. Medyo napuputol-putulan ng konti si Francis. Pero alam mo, Francis, ang magiging siguro dito, magiging kalaban, yung NCAA. Considering na ang Perpetual ay nasa number 3 sa standings, kung di ako nagkakamali, at 7-3 yata yung win-loss record nila, no? So parang mangyayari niyan, syempre may Final Four pa. Ang final exhibition, ang final game ng season ng NCAA ay sa October 8, kung di ako nagkakamali. October 8. Tapos ang huling laban ng Perpetual ay October 2. Sa eliminations pa lang yun. Hindi pa kasama doon yung playoffs, yung Final Four. So medyo matatagalan, di ba? So probably baka nga bago mag-October 18 hindi pa agad makasabak sa practice si Scotty Thompson. Pero tingnan natin kung aabot. Halimbawa, umabot sa finals. Di ba, Francis? Francis, Ha? Naku, medyo nagcha-choppy yung linya ni Francis eh. Francis, one more time. Isa na lang. Hello? Francis, may tanong pa. Sabi natin, na kung may bagong player, mahirapan sa final offense. Tuwing may bagong... Si L.A. Tenorio nagsabi. Yes, sir. Kasi kung may bago ng player, malaman. Pero di ba nga, sa nabanggit natin, nag-triangle rin naman yung team. Yung Perpetual. Pero, syempre, depende rin yun. So, sino-sino yung mga kasama mo sa team, di ba? Sabagay, mag-gel pa siya. Kailangan nyo pa mag-gel together, di ba? Francis, may tanong ka pa? Bate, go. Sige, go, Francis. Ito lang po yung mahal kong girlfriend. Akala ko, magpapunta na po kami sa September. Okay. Salamat, Francis. Salamat, Francis, ha?
Okay, ayan, si Francis ng San Mateo Rizal na masugid nating viewer at masugid din na caller kasi. Oo, pero ang galing nga niya, di ba? Lagi siyang tumawag to nakakatawag sa atin. At dahil dyan... Okay, at ready na daw. Para po sa mga fans ni Danny Green at sa lahat po ng mga fans ng San Antonio Spurs. By the way, batiin ko lang yung FSF, yung Filipino Spurs Fans Group. At ito na po ang inyong pinakahihintay. May one-on-one interview with San Antonio Spurs shooting guard Danny Green sa ating Sports Chat segment. Looking forward to meeting the Filipino fans right here. A huge fan base here in the Philippines. For sure. I'm excited. I'm looking forward to meeting everybody, all the fans, and seeing how crazy they are about basketball. Because people tell me about it all the time, but to see it firsthand, I think is going to be an experience for me. Excited about trying the new food and seeing the different places and sightseeing a little bit, and enjoying the islands. And what would be your participation in the NBA 3X event? We have 3-on-3 tournament going on, so we're gonna help out with that, judge some things, help teach kids some, instruct them how to play the game a little bit. Mostly just interact with the kids and the fans, but we'll just give them an opportunity to hang with us and see what it's like, being us, or answering questions, doing some appearances, all the above, but mostly just interacting with the fans and kids as much as possible. Recently, you re-signed with the San Antonio Spurs contract, and was it an easy decision for you? Pretty easy. Pretty easy. I said it was home for me, basically. They're the team and the organization that gave me the opportunity, so that also played a big part into making my decision. But and also the fact that they're always winners and contenders made a big part in it. So it's a pretty easy decision for me. But we'll go back home to a place that I know is going to be a contender, and I thought we had a good chance to get LaMarcus, and we did, which was great. Speaking of LaMarcus Aldridge, with the addition of LaMarcus, David West, Jimmer Fredette, Boban Marjanovic, and other players in your group, do you think it would be a championship caliber again next season? I think we have the pieces. I think we have the roster to do it if we stay healthy and the chemistry goes well. We look good on paper right now, but if we stay healthy and of course Pop does what he does, I think we have a good chance. So with the departure of Kojo, Thiago Splitter, Aaron Baines, and Marco Bellinelli, who among them will be missed the most? I think they all will be missed. Probably Marco and Corey, because the wing spot, we don't have as much depth as we did. And if we have an injury, it's going to be tough. Obviously, we have Ray McCallum now, so that helped with Corey filling. Marco being the shooter, another shooter that we have, that could hurt us a little bit. Baines is another. They're all going to be missed. It's hard to pick one. Thiago's a great big. He's a great passer. And Baines is a good rim protector and rebounder. But we filled in with some bigs that are pretty good. But we're going to miss all those guys. What can you say about Tim Duncan's? He has won the Teammate of the Year award. How would you describe Timmy as a teammate? Ultimate, professional, probably the greatest teammate I've ever had. Very encouraging, and for a guy of his stature to be as humble as he is, it says a lot about him and the organization. So there's a reason why he's Teammate of the Year. He deserved it. And just one, how would LaMarcus Aldridge fit in Pop's a beautiful game? I think he'll fit greatly. We'll see though. It takes some time, but I think he's going to fit, perfectly. It will take some time. Parang, di ba? Parang ganun lang yun eh. Pag may bagong salta sa isang team, hindi basta-basta agad-agad makaka-gel ka o makaka-fit ka agad sa sistema. Kailangan mo munang pag-aralan yun. At kailangan mong matutunan kung paano nila ginagawa yun. Ganon din kay Earl Scottie Thompson. At ganon din sa Gilas ngayon. Di ba sinabi nga ni Andre Blatch, hanggang ngayon, knowing na nakapag-practice na sila, they're still working on their chemistry. Yun. Di ba? Hindi minamadali ang mga bagay sa tamang panahon. It takes time. Ayan. Okay, siguro balik tayo sa Facebook. Alright, from John Lawrence Darial, sabi niya, hi po to all. I think, me think so much of things falling. Wait lang nga, ulit. Sige, ulit. Take two. Nagloko siya. Alright, from Chris Nolasco, kahit triangle, kung hindi naman siya nakasama sa practice, baliwala din. Dapat kasama siya para makilala niya ang laro ng mga teammates niya.
Yun. Galing kay Kenneth Gonzaga, baka mga papa sila, pero kaya yan. Sir Dennis, ano po ba masasabi niyo sa trade ng BGSM at Barako? Patas lang po ba? Kasi ang dami pong nagsasabing farm team daw ang Barako. Kasi yung latest trade sa pagitan ng Ginebra at ng Barako Bull, 3 guards yung binigay ng Barangay Ginebra, no? Josh Obistondo, si Eman Monfort, tsaka and si Jens Natel. Natel. Tapos, ang kapalit ng 3 yon, si Nico Salva at isang 2016 first round draft pick. Diba? First round draft pick. So, ibig sabihin nun, ano't ano man ang mangyari sa Barako Bull, kung ano yung lumabas sa kanila sa 2016 na mapupunta na sa rights ng Ginebra yun. Let's say, nasa top 5 yung pick ng Barako. Pero come to think of it, maganda rin naman yung pinamigay ng Ginebra. Sa Barako Bull. No? Tsaka papansin mo, yung mga napupunta. Siguro kaya madami nagsasabi na farm team daw. Ilan sa mga dati ng players ng Ginebra na napunta sa Barako, like Willie Wilson, di ba? Yung mga dating players na ganun. Kaya siguro nila nasasabi yun na farm team. Alright. Ito na, from John Lawrence de Real, sabi niya, hi po sa lahat. Sa akin palagay, lahat naman ng bagay na pag-aaralan. At sa akin palagay, di naman kaagad mabibigyan ng malaking playing time ang rookie dahil mas maraming veteranong players pa sa Ginebra. Binabati ko nga pala kayong 3 sa pagiging patas na pagre-report about sports na isang maliit na bahagi lang ng ibang news. Salamat kasi hindi nakakabitin. Tsaka kayong team na inaabangan namin sa bahay kada gabi. #MegJeans. Yun. Sino daw? Meg Jeanice. Kasi Meg, Haji at Dennis. Wow! Trio. Naalala ko yung dati natin trio. May na din sa atin eh. Tapos sabi niya, kakaumay na kasi mga teleserye, lakas maka-negative vibes, puro iyakan, away at patayan. More power to your show at more sponsors. Sige, iyak na ako. Joke lang. Okay, galing kay Mike. Salamat ha, sino man yung... kay thank you John Lawrence de Real. Salamat. O isang basa pa siguro sa akin, tapos isa sa'yo bago tayo tumanggap ng caller. Michael Andrew Guevara, yes. Siyempre, it's up to Coach Tim Cone kung papasok sa system ng Gin Kings. Kaya po yan, suggestion sana this PBA season. May triple header games kahit isang playdate lang at gawing 2 games ang out-of-town games. At saan kaya ang PBA opening sa October? Sa Philippine Arena ulit gaganapin, parang sa Araneta Coliseum na no? Parang, pero tingnan nga natin kung sa ang alam ko hindi na sa Philippine Arena sa October 18, pero let's see. From Noy Pakatang, sabi niya, kayang-kaya ni Thompson yan, madali lang naman mag-adjust kung desidido ka sa game. Pakibati asawa at anak ko na Mary Jane, John Paul, Pakatang, solid po kami, PTV Sports. Uy, salamat po sa inyo lahat. At eto na Meg, meron tayong caller. Yes, hello, good evening, PTV Sports. Hello, good evening. Good evening po, sir. Bossing, pakibabaan muna ng volume ng TV natin. Nagkakaroon tayo ng feedback. Okay na po. Okay. Okay na, boss? Hello, sir. Ayan, okay na, bossing? Nahina na? Apo. Okay. Anong pangalan natin? Mark Reyes, sir. Mark Reyes? Apo. Ikaw ba yung director? Si Direct Mark Reyes? Mark Reyes na director ka ba yan? Hindi, joke lang. Mark, taga saan ka, Mark? QC, sir. Taga QC. Okay. Mark, may anong sagot sa question of the day? Hindi ba siya mahirapan sa schedule niya? Hindi siya mahirapan? Abutin ba ng opening yung game ng NCAA? Alam mo, parang... Opening ng PBA? Alam mo, parang depende yan, Mark, kasi October 8 matatapos yung eliminations pa lang yon. So kung kasama sa Final Four yung Perpetual, medyo mahihirapan si Scotty Thompson doon kasi syempre may Final Four pa yan, tapos meron pa yan, di ba? May mga schedule pa yan na sinusunod. Kung considering yung PBA opening sa October 18, mukhang mag-overlap, mukhang magkakaroon ng conflict, Mark. So titingnan pa natin. Tapos yung stand Perpetual hindi malayong makarating sa Final Four kasi number 3 sila ngayon paano kung halimbawa umabot sila, sir, sa Final Four tapos start na yung game ng PBA? Hindi muna siya makakapag-suit up kasi kailangan niya munang tapusin yung sa stint niya sa Perpetual. Hindi pwede mag-overlap. Okay. Pero after after game tapos
kinabukasan may game na sila, pwede na siya magtaro agad-agad. Well, if I'm Coach Tim Cone, hindi ko muna siya paglalaroin kasi hindi pa siya nakakasama sa practice. Practice, yes. So kumbaga, gel muna siya sa team practice. Okay. Hindi basta-basta na, halimbawa, natapos ngayon yung laban ng Perpetual, tapos bukas may laban niya. Scotty, hey Scotty, you play tomorrow. Hindi pwedeng ganung kadali yun. Kailangan mo Mas mahihirapan. Oo, tsaka magko-conditioning pa yun. Though naglalaro na siya sa NCAA, pero kailangan prepare. So hindi ganung kadali yun, Mark. Okay, thank you. Hinebra fan ka ba, Mark? Pa? Hinebra fan ka ba? Apo. Kaya naman pala. Buong family namin. Buong family. Kaya naman pala maraming tinatanong si Mark, Hinebra fan naman pala siya. Mark, baka may gusto ko pa itanong. Yung si LA, sir, bakit trade po ba? LA Tenorio? So far, hindi. Parang, so far, hindi. Pero alam mo, May rumor. ang tagal-tagal na ng mga rumors, bali-balita. At saka nakausap natin si Sir Alphonsus Chua before. Na hindi daw, so far. Tsaka si Coach Tim Cone, sige, ganito lang, balik rin natin. Kung ikaw ang tatanungin, Mark, ititrade mo ba si LA Tenorio? Hindi na siya. Hindi na, bakit? Nung time na nag-Alaska, nag-champion sa Alaska si Tim Cone, kasama pa niya. Yun na nga, di ba? Kumbaga may bond na silang dalawa. Kumbaga alam na nila yung kung paano yung isa't isa gumalaw, di ba? Si Coach Tim, kabisado na ni LA, si LA naman kabisado na ni Tim Cone. May tanong pa ako, sir, yung update sa injury ni Chris Ellis. As far as I know, si Chris Ellis nagpapakondisyon na. Kumbaga, he's been practicing for how many months now. Pati yung shooting niya, pinapractice niya, Mark, para bilang preparation niya sa All-Filipino Conference. Wala siyang trade rumors. Trade rumors sa ngayon. Kay Chris Ellis. Dati di ba may mga bali-balita na bibigay si Chris Ellis and other players. Pero ngayon naman wala pa naman, Mark. Okay pa naman. Okay, sir. Yun lang po. Thank you. Okay, bate. Baka may gusto ko batihan, Mark. Pwede bumati sa kabilang network. Sa kabilang network talaga, mga Mark, taga-Timog na lang po. Ha? Mga taga-Timog Avenue. Mga taga-Timog Avenue. Siguro nagtatrabaho ka dun sa kabilang network, Mark, Hindi naman. Tambay na sa tapat. Nasa tapat ka lang nun. Opo. Sa Timog Avenue. Okay, sige, Mark. Okay, thank you. I miss Meg. Asan po si Sir Dennis? Kanina lang. Nagkaroon lang ng problema si Dennis sa medyo Okay po. sakit. Medyo not feeling well. Not feeling well. Pero kanina napanood mo siya mag-news. Apo. Ayun. Not feeling well si Idol Dennis ngayon. Okay, Mark? Thank you, sir. Okay, you're welcome, Mark. More power sa inyong program. Salamat si Mark Reyes. Thank you. I don't know kung Mark Reyes DGPI. Okay, Mark Reyes from QC. Mark June Alberto, sabi niya, for me, hindi niya pa nagagawang mag-practice sa Hinebra. Pero darating din ang araw na makabisado niya ito. Hi, Ate Meg, babati naman po ako. Hi, Mark. Tapos, hello po Kuya Haji at Kuya Dennis. Ang pogi niyo pong dalawa. Pero, mas pogi pa rin ako. Siya, mas pogi pa daw si Mark sa inyo. Tumalikod na ako. Harap na dapat ako. Harap na dapat ako Pero thank you Saan pangalan, Mark? Si Mark, yes. Sige, thank you, Mark. Sabi mo yan Si Lontok Besana Justin, okay lang yan kasi bago pa yung si Thompson. Pabati pala ang mga taga Los Baños, Laguna. At si Bong Yahot at Tatalino. Hinebra fans, Aldab fans. Aldab, From my Kanog, sabi niya, opo, kaya yan, triangle offense na makabisa ni Scotty Thompson. Tingin ko maganda naman ang work ethics ng rookie, kaya kinuha ni Coach Tim at saka galing yan kay Coach Eric, which we all know na disciplinarian na coach. Good luck sa Hinebra. Jawo pa rin favorite coach ko. Hehehe. Regards to Pretty Meg, Poging Haji at Idol Dennis Prince. You're the best. Keep it up. Pag-greet naman sa my wifey, Bona, and beautiful daughter, Mabe.
Okay, si Wenjoy Menil Balaga, yes, kayang-kaya, makaka-adjust rin agad yan. Siguro pagka-pick niya, nag-search na yan kung ano ang triangle offense, siguro ang ibig niya sabihin, para hindi siya malito pag actual practice or game na. Pabati po ang Balaga family dito sa Butuan City. Hello po sa inyo lahat dyan, mayong gabi. Sana po makapunta ang PBA ulit dito sa Butuan. Matagal na pong hindi nakakalaro PBA dito, lagi na lang sa Cagayan de Oro or Davao. Mga laro, di na sa Butuan, more power po. Isa na lang siguro, direct, bago tayo mag-bye-bye. Sige, Okay, isa na lang. from Kasidsid Kino Ray, sabi niya, palagay ko mga idol, hindi madaling makabisa ang triangle offense ni Coach Tim Cone. It takes time para matutunan at makabisa ang triangle offense. Thanks mga idol, more power. Hi, Miss Idol Meg. Hi, Kasidsid. Ayan, si Ray, Kasidsid. yun. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat. At naku, ginabot na naman tayo ng Oo nga, ang bilis-bilis. Kaya naman maraming salamat sa View Blends, The House of Silhouettes, Mr. Amis Sumang ng Amazing Playground, Mr. Dear Friend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Kung kayo po ay nabitin, Sports Radio po, may show po ako dyan ng Sunday, alas 4 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Sports Radio 918. Maraming salamat din po sa Sports Radio family sa patuloy po ninyong si Resty Makabunos, Sports Radio family. Batingin ko na si Joshua Dizon Lapitan family ng Pulilan, Bulacan. At Jonel Kembaw Navarro, maraming salamat. Jeffrey Lusterio, salamat. Nico Perfecto. And of course, thank you very much to the Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. To my mama, I love you. Papa, I love you. Ginger, Ate Rose, Ate Miss Aiza, I love you. And of course, weekend na naman, Meg. Kaya sa Lunes po makikita-kita po muli tayo. Sa pangalan po ni Idol Dennis Principe, ako po, si Haji Kaamin. Meg Siozon. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye-bye!